Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. Okay, nasa 일기와 쓰기 part na tayo ng Level 1 Unit 12. 사비 dito, 다음 글을 읽고 질문에 답해보세요. Read the article and answer the question. So, basahin ko muna. 제 고향은 베트남 하노이입니다. 하노이에 부모님하고 오빠, 언니가 있습니다. 저는 다음 주에 하노이에 갈 겁니다. 그래서 부모님 선물을 샀습니다. 인삼차와 화장품을 샀습니다. 고향에서 친척들도 만나고 고향 친구들도 만날 겁니다. 빨리 하노이에 가고 싶습니다. Yan. So, yung una ko napansin sa article na to, ang form ng kanyang sentence is nakabiyupnida or sumnida. Yan. Okay, so instead of ayo, oyo, heyo, imnida, sumnida, biyupnida. Yan. So, tingnan natin. Sabi niya, 제 고향은 베트남 하노이입니다. Ang pinanggalingan ko or ang hometown ko ay sa Hanoi, Vietnam. 하노이에 sa Hanoi, 부모님하고 yung kanyang parents, opa, kuya, at ate ay nandun. So, nasa Hanoi daw yung parents niya, pati yung kanyang kuya at ate. Next, 저는 다음 주에 하노이에 갈 겁니다. So, next week daw ang punta niya ng Hanoi. 다음 주에 하노이에 갈 겁니다. 그래서 부모님 선물을 샀습니다. That's why, bumili ako kaya naman, 샀습니다. So, tapos na, no? Bumili, nakabili na. Bumili daw siya ng present or gift ng kanyang mga magulang. Okay, so para sa magulang niya yung binili niya. And then, insamchawa. So, yung insamcha is insam is yung ating ginseng. Okay? Saan ko ba susulat? Dito na lang. So, ginseng. And then, yung cha dyan is yung tea. So, ginseng tea. And, 화장품. 화장품 is yung mga makeup, yan, or yung mga skincare, yan, 화장품. 화장품을 샀습니다. Tapos, bumili din daw siya ng, tawag dito, Korean ginseng tea, and yung 화장품, or yung mga skincare, or, skincare yan, or makeup. Next, 고향에서 친척들도 만나고, dun daw sa kanyang hometown, imimit niya yung kanyang mga relatives, so 친척들. So, this is relatives. 고향 친구들도 만날 겁니다. So, imimit niya yung kanyang mga relatives and imimit din daw niya yung kanyang mga kababata. Okay? So, yung kanyang mga childhood friends. 빨리 하노이에 가고 싶습니다. So, gusto niya na daw talagang pumunta ng Hanoi. 빨리, parang na-excite na siya or gusto niya nang bumilis yung araw para makapunta na siya ng Hanoi. Kasi nga, 가고 싶습니다. Gusto niya nang pumunta talaga. So, ngayon, question. 후엔 씨는 베트남 가족에게 무엇을 줄 거예요? So, si Huwen Shi daw, yung pamilya niya daw na nasa Vietnam, ano daw yung ibibigay niya? 줄 거예요. Ano yung ibibigay niya sa kanyang family na nasa Vietnam? So, yung sagot natin dito, ano ba yung mga binili niya? So, bumili siya ng 인삼차 and 화장품. Okay, so pwede natin isagot dito na 인삼차와 yan. 인삼차와 ano yan? Anong letter yan? 화장품을 샀습니다. Or, be careful kasi ayo oyo yung nakalagay dito. And ano yung form ng question? 줄 거예요. Okay, ano yung ibibigay niya? So, yun, muntik na tayong malito, no? Muntik ko na isulat talaga dito sa 습니다. So, ano yung ibibigay? Kaya dapat yung sagot din natin is ibibigay. 화장품을 줄 거예요. Yan, 줄 거예요. Yan. Okay, 인삼차와 화장품을 줄 거예요. Okay, may iba pa ba siyang binili?
Wala na, no? Okay, next number 2. 후엔 씨는 휴가 때 하노이에서 무엇을 할 거예요? So, ano daw yung gagawin ni Huwen sa Hanoi sa kanyang vacation? Okay, 무엇을 할 거예요? So, yung sagot natin dyan is, saan na yun? 고향에서 친척들도 만나고. So, pwede nating isulat as is ito. So, kasi yung kanyang, saan na yun? Hanoi. So, yung Hanoi nga yung kanyang 고향, diba? So, 고향에서 친척들도 만나고, 고향 친구들도 만날 거예요. So, instead of 만날 겁니다, gagayahin natin yung format dito, nakaayo-oyo. So, 만날 거예요 yung gagawin natin. So, sulat ko, no? 고향에서. So, pwedeng 고향에서 or pwede ding 하노이에서. So, para mas appropriate, Hanoi kasi sinulat niya dito, Hanoi na din. 하노이, 하노이에서. Ayan, 에서. Tapos, yun na. 친척들도 만나고, 친척들도 만나고, tapos, 고향 친구들도. 고향 친구들도 만날 거예요. Ayan, 만날 거예요. So, that's for number 1. So, may number 2 pa. So, nagle-level up na pati yung natin, reading natin, yung ilki natin, dumadami na yung binabasa. So, sabi, basahin ko ulit. 저는 작년에 한국에 왔습니다. 지금 안산에서 일합니다. 주말에는 한국어도 배웁니다. 다음 달에 제 고향 친구가 한국에 올 겁니다. 저는 친구와 같이 여행도 하고 한국 음식도 먹을 겁니다. 빨리 친구를 만나고 싶습니다. Yan. So, sabi niya, 저는 작년에 한국에 왔습니다. So, I came to Korea last year. Okay, 작년, last year. 왔습니다, came. Okay, 한국에, to Korea. Yan, dumating ako sa Korea nung nakaraang taon. 지금 안산에서 일합니다. Ngayon, sa Ansan naman ako nagtatrabaho. Now, I'm working in Ansan. Okay? Or at Ansan. 주말에는 한국어도 배웁니다. So, on weekends, I also learn Korean language. So, nag-aaral din ako ng Korean language kapag weekends. 다음 달에 제 고향 친구가 한국에 올 겁니다. 다음 달, next month. Yan. Okay? Next month. 제 고향 친구가 my 고향 친구. So, yung niya, kababata or kalugar niya na kaibigan. 한국에 올 겁니다. Ay dadating daw ng Korea. Will come to Korea. 저는 친구와 같이. So, gusto daw niya kasama, 같이, together with his friend, 친구와 같이, 여행도 하고, go on a trip, or have a trip. So, have a trip with my friend. 한국 음식도 먹을 겁니다. And will eat. So, 먹을 겁니다. Will eat Korean food. Yan. So, yun yung mga plano niya, no? So, mamamasyal sila ng kaibigan niya and kakain ng mga Korean food. 빨리 친구를 만나고 싶습니다. So, gusto niya daw ma-meet yung kanyang kaibigan. So, yan. 빨리, ibig sabihin, di ba, is quickly. Okay? So, parang gusto niya bumilis na yung oras or yung araw kasi nga gusto niya nang ma-meet yung kanyang kaibigan. Okay? So, number 1 question. 잠실 씨는 주말에 뭐 해요? So, ano nga yung ginagawa ni Jamshid pag weekend? Asa na yung 주말? Hanapin natin ito. 주말에는 한국어도 배웁니다. So, yung answer natin dito is number 3. Number 2. 잠실 씨는 고향 친구하고 한국에서 무엇을 할 거예요? So, ano daw yung mga gagawin ni Jamshid at nung kanyang kaibigan sa Korea? So, asan yon? Ito, yung mga nakaplano nilang gawin kanina.
Okay, so 같이 여행도 하고 한국 음식도 먹을 겁니다. Pero dahil naka-을 거예요 yan, so dapat ang sagot natin is 친구와 같이. Ayan, so pwede nating start with this. 친구와 같이 yan na, 여행도 하고 tapos 한국 음식도 먹을 거예요. Okay? 한국 음식도 먹을 거예요. Yan. So, yan yung ating sagot for article number 2. Nasa 쓰기 na tayo, no? Writing. Sabi, 여러분의 휴가 아니면 방학 계획을 써보세요. So, 휴가 or 방학 means vacation. So, sabi niya, try mo daw isulat kung ano yung mga plano mo for vacation. So, dito, may buto at saka kaji. So, na-discuss na natin yan before, no? So, ibig sabihin, kailangan maglagay ng ng time frame or time duration. So, pwedeng yung araw, Monday to Friday, or specific date, yan. Tapos, yung hyuga. So, yun yung araw or time duration ng iyong banghak or vacation. Tapos, 저는 휴가 아니면 방학. So, blank. Yung dyan, ibig sabihin, saan yung balak mong puntahan. Okay? So, dudugtungan mo siya ng lugar. Okay? Napupuntahan mo. Tapos, yung kasunod is kung ano na yung mga plano mong gawin. So, we have to apply yung mga natutunan natin na future tense of the verb. So, yung 을 거예요, real 거예요. Yan. And by the way, nakita ko dito na naka-imnida siya. So, di ba usually naka-ayo, oyo, heyo. So, this time, nag-start with imnida. So, we have to be careful, no, kung paano yung binigay sa example or dito sa start. So, imnida. So, dapat yung dudugtong natin na sentence is naka-ganitong form din. Biyupnida, sumnida, or sumnida. So, yung 을 or real koyoyo ay magiging 을 or real 겁니다. Ayan. Okay? Tapos yung the rest, pwede ng sumnida, biyupnida, depende sa paano natin isusulat yung ating sentences. So, yan. Tingnan natin yung ginawa kong example. Okay, so ito, no, may ginawa na ako in advance na article. So, again, nilagay ko dito yung mga gagamitin natin. So, we have 을 or real 겁니다. So, future tense of the verb siya. Didikit mo siya sa verb, no? Or pwede din sa adjective. So, verb muna tayo. So, tingnan natin, no? Since imnida yung nakalagay sa una, yung mga ginamit ko sa sumunod na sentences ay biyupnida na din and 겁니다 instead of koyeyo. Yan. Tapos, yung another grammar na kailangan nating i-apply is yung go. Go as nayol or list. So, meron tayong list. Kumbaga, pinagdugtong natin yung dalawang action, 2 or more action. Okay? So, basahin natin. Sabi ko, 8월 17일. So, 17. 17. Yan. 8월 17일부터 8월 30일까지 휴가입니다. 저는 휴가에 고향에 갈 겁니다. 고향에서 친척들도 만나고 대학 친구들도 만날 겁니다. 다른 친구들도 같이 고향 음식도 먹고 즐거운 시간도 보낼 겁니다. 빨리 마닐라에 가고 싶습니다. Ayan. So, ano yung sinabi ko dyan? Sabi ko, ang aking vacation ay from August 17. Minsan yung iniisip ko, iba sa sinasabi ko. So, from August 17 to August 31. So, yun yung time duration na nilagay ko dyan. Tapos, ano yung sabi ko? 저는 휴가에 고향에 갈 겁니다. So, sa bakasyon ko, pupunta ako sa aking hometown. Ayan. Tapos, yung kasunod ko, 고향에서, so, inano ko na, no? In-apply ko na yung ano dito, yung 을 겁니다. So, ito siya. 을 겁니다. Tapos, yung kasunod na in-apply ko is ito. Yan. So, 고향에서 친척. So, ito yung noun number 1. 친척들. Tapos, yung do. And then, verb number 1 plus go. And then,
대학 친구들도, ito yung noun number 2 ko, plus yung do. And then, 만날, yung verb number 2 ko, tapos future tense na siya. Yan. So, anong sabi ko dyan? 고향에서 친척들도 만나고. So, imimit ko yung aking mga relatives and imimit ko din yung aking mga 대학 친구, college friends. Yan. Tapos yung kasunod, 다른 친구들도. So, yung ibang kaibigan ko din, yan, 다른 친구. So, yung ibang kaibigan ko din. So, pwedeng yung childhood friend at saka yung mga high school friend. Yan. Dami tayong kaibigan eh. So, yan. 다른 친구들도 같이 together, 고향 음식도 먹고, kakain kami ng mga food na kinalakihan namin. And, 즐거운 시간. So, 즐거운 시간 is good time. We will also have good time. So, yung expression dito na 즐거운 시간도 보낼 겁니다. We will also spend the good time. Ayan. So, 즐거운 is like, good time mo yon or exciting time mo yon. Okay? So, 빨리 마닐라에 가고 싶습니다. So, gusto ko nang magpunta agad. So, yung pali dito is parang agad. Okay? Bilis-bilis, dali-dali, agad-agad. Gusto ko na magpunta agad ng Maynila. Yan. So, ang aking hometown ay sa Manila. So, that's for the writing part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.